Naiimbierna na nanggigigil na gumising si Alex mula sa mahimbing niyang pagkakatulog nang marinig niya ang paulit-ulit na pagpapatunog ng bell ng kanilang kasambahay. Ngunit pagising niya ay mas lalo siyang nagalit nang malamang ang ina niya pala ang patuloy na nagpapatunog niyon para siya'y magising. "Ma'am, what's the matter? Ano na naman ba to?" Sa naiinis niyang tono. "You need to wake up, Alexander. Hinahanap ka sa akin ng lolo mo." "Why?" "Anong why? May dahilan naman lagi ang pagpapatawag ni Dad sa'yo, diba? Sige na, bumangon ka na dyan and fix yourself." Wala na ngang nagawa pa si Alex kundi ang tumayo at ayusin ang sarili. Wala rin naman kasing magagawa ang panggigigil niya dahil utos ng lolo pa rin niya ang masusunod. Nang matapos ay dali-dali na nga siyang nagtungo sa silid ng Don at naabutan niya pa itong nakahiga habang may hawak-hawak na picture frame. At kung hindi siya nagkakamali, ay litrato iyon ng yumao niyang ama. "Lo, pinapatawag niyo daw po ako," panimula niya. "Oh yes, apo. Come here, maupo ka." Nilagay muna ng matanda ang litrato sa may side table, saka naupo na rin. "Actually, kanina pa kita pinapatawag. At sabi nga ng mami mo, tulog ka pa daw. I see that you're having a hard time na pamahalaan ang mga negosyo natin dahil biglaan ang pagkawala ng dad mo. At wala namang ibang mamamahala sa mga negosyo natin kundi ikaw lang. Medyo mahirap nga po para sa akin ang pumalit sa obligasyon ni Dad, pero I'm doing my very best para maging kasing galing niya. I mean, inaamin ko naman na hindi ko malalampasan ang kagalingan ni Dad, pero alam kong magagawa ko po ito in my own way. I believe in you, apo, pero hindi iyan ang dahilan ng pagpapatawag ko sa iyo. So far, wala namang negative news tungkol sa mga negosyo natin na nasa pangangalaga mo na. If that is, ano pong pakay mo sa akin, Lo?" Medyo personal to, apo. Gusto ko lang sanang itanong sa'yo kung may girlfriend ka na ba?" "Ako po? Lo, wala pa po sa isip ko yan. Tsaka wala pa po akong natitipuhan." "Wala pa? Are you sure? Kasi ni minsan, kahit noong buhay pa ang daddy mo, never ka pang nagdadala ng babae dito sa bahay. Wala ka ring nababanggit sa amin na may nililigawan ka o may natitipuhan ka. I mean, don't get me wrong, apo ha, pero months from now ay 28 ka na. Kaunting panahon na lang at lampas ka na sa kalendaryo, kaya kailangan mo nang mag-settle down." "Lo, apo, kailangan kong makita muna ang apo ko sa tuhod bago ako mawala dito sa mundo. Ramdam kong kaunting panahon na lang ang natitira para sa akin. And I want to spend the rest of my remaining years kasama ang apo ko sa tuhod. Para kapag nagkita kami ng daddy mo soon sa langit, ay maikwento ko sa kanya kung gaano kakulit ang apo niya." "Lo, hindi ba't parang hindi naman yata maganda na pinag-uusapan natin yan?" "I'm just stating facts, apo. Alam naman nating lahat na kamatayan ang hantungan natin, kaya hinahanda ko na ang sarili ko. Kailangan mong maghanap na ng babaeng pakakasalan para magkaroon na ako ng apo. Do it hanggang nandirito pa ako dahil hinding-hindi ko ibibigay sa iyo ang mana mo kapag wala kang maipakilalang babae sa akin." "What? Lo naman, parang hindi naman po yata fair yan." "Fair yan para sa akin, Alexander. Sige na, tsaka wag mo na masyadong problemahin ang negosyo. Go, find a loved one. You may leave now." Marami pa sanang gustong sabihin si Alex sa harap ng matanda, pero hindi niya na magawang ibuka pa ang dalawang bibig. Sa pagkadismaya niya ay agaran siyang umalis at pinuntahan ng kaibigan niyang si Julia, na nooy nasa kondo niya lang. "Ang aga mo, Beshi ha.
Wala man lang bang warning? Anong akala mo sa akin? Threat? Ay, nakakaloka. Naiinis na bigkas ni Alex at naupo sa maliit na couch. Bakit nga kasi? Kasi si Lolo. Hindi ko alam kung bakit pumasok sa isip niya ang ideyang hindi ibibigay sa akin ng mana ko hanggat wala akong naiipakilalang babae sa kanya. Ano? Akala ko ba okay na ang issue dyan? Bakit tila nagbago yata ang ihip ng hangin? I don't know either. Naiinis ako. Kung kaya ko lang, why not? Kahit ilang babae pa yan. Pero my gosh, paano ko naman gagawin yon? Hindi babae ang gusto ko. Ano nga bang gusto mo? Wala ka rin namang gusto sa mga lalaki, 'di ba? Julia, wala pa akong nagugustuhan. At kahit meron man, hindi mangyayari ang gusto ni Lolo. Di say goodbye to your mana na lang muna, Beshi. No way! Sino namang pamamanahan ni Lolo? Ako lang ang apo niya. Alam mo, ganito yan Kung hindi niya man ako mapamanahan, pwedeng wala siyang ilagay sa last will niya. So, ang ending, walang makikinabang ng kayamanan niya. So, anong plano mo? Alam mo, sabihin mo na lang kaya sa lolo mo na you're not who he thinks you are. Nalalaki ka lang sa panlabas na anyo, pero babae ang puso mo. Just be honest to him. You know what? Hindi sa lahat ng bagay, papabor ang kasabihang, honesty is the best policy. Magagalit yon kapag nalaman niya. Mas lalo akong walang mamanahin. Di mag-ampon ka na lang. Gaga, babae ang una niyang gustong makita. Isa pa, walang effect yon. I'm sure ipapa-DNA ni Lolo ang bata. So, dapat pala may ipakilala ka munang babae sa kanya. Aha, what if ako na lang ang ipakilala mo? Total, hindi niya naman ako ever nakita, diba? What if sampalin kita ngayon din ng back-to-back? Ambisyosa ka rin, no? Excuse me, ang swerte mo na kaya sa akin. Maganda, sexy, maputi, makinis. Nasa average nga lang ang talino, pero virgin, never been touched, never been kissed. Kutusan kita dyan para magising ka sa mga pinagsasabi mo. Pero ano? Pero may point ako, diba? Isa pa, kung gusto niya ring magkaanak tayo, di go, rambola na agad, walang mali siya. Friends naman tayo Kahit naging lalaki rin ang puso ko, Julia, hindi pa rin kita papatulan, no? Napaka-demanding mo pa naman. Baka kapag nabuntis pa kita, ay mag-demand ka pa ng house and lot. Natawa naman agad si Julia sa sinabing iyon ng kaibigan. Pero aminin mo, pwede namang ako, di ba? Isa pa, mabuting ina din naman siguro ako. Bahala ka, Beshi. Pag-isipan mo ng mabuti ang offer ko, may discount na yan. Kindat pa nito kay Alex na mas lalong nagpasakit sa ulo ng binata. Hindi pa man ganoon kasigurado si Alexander sa kasariang meron siya, pero alam niyang babae ang kanyang puso at napaka-imposible na iyong magbago. Ngunit sa kabila nga nooy hindi pa rin nawala sa isipan niya ang alok ng kaibigang si Julia. Ilang araw din iyong bumabagabag sa kanya. Kaya sa huli, napagpasyahan niya pa rin puntahan ng kaibigan at pumayag sa alok nito. Pambihira, Beshi. Umabot pa talaga ng 4 na araw bago mo maisipang gawin akong official jowa? Ganoon ba talaga ako kaganda para mag-isip ka ng ilang araw? Tumahimik ka dyan, Julia, kung ayaw mong tahiin ko ang bibig mo. Basta, magpapanggap kang girlfriend ko. Kailangan nating makumbinsi si Lolo na totoo tayong magkasintahan. Hep, 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 huwag mo na yang sabihin sa akin dahil alam na alam ko na ang gagawin ko. Ikaw ang dapat mag-practice. Mag-practice bilang boyfriend ko. Clingy akong girlfriend, kaya kailangan mo ring maging clingy. Kapag naman nakumbinsi natin ng lolo mo, ikaw rin naman ang makikinabang. So, kailan ba tayo pupunta ng sabay sa mansyon? Now na ba? Ano ba? Huwag kang ang padalos-dalos. Uuwi na muna ako sa bahay at sasabihin ko kay lolo na dadalaw ka mamaya sa bahay para doon mag-dinner. Ayusin mong acting mo
Hoy, nakadepende ang acting ko sa talent fee na ibibigay mo, no? Oo na, ikaw pa ba? Kilala kita, mukha kang pera, kaya wag ka nang mag-alala. Mamaya magta-transfer ako ng pera sa account mo. Just chill. Basta 6 p.m. Susunduin na kita dito so dapat before 6 p.m. nakahanda ka na. Gets mo ba ako? Gets na gets. Ngiti ni Julia sa binata. Nang makaalis naman si Alex sa kondo niya ay dali-dali siyang naghanap ng damit na isusuot mamayang gabi. Ang totoo ay sanay na rin ang dalaga sa mga ganitong paandar dahil 2 beses na yata siyang nagpanggap bilang kasintahan ng isang lalaki, kapalit na malaking halaga ng pera at ngayon 3 beses na. Dakilang girlfriend of the year goes to myself. Ay, ang hirap maging mahirap. Kung hindi ko lang talaga kailangan ng pera, hindi ko to papatusin eh. Bulong niya na lamang sa sarili at naghanda na. Samantalang si Alexander na may agad hinanap ang kanyang lolo pagdating niya sa mansyon. Alex, nasa garden si Dan. Anong pakay mo sa lolo mo? May bisita tayo mamaya. Bisita? Sino? Girlfriend ko, ma'am. Girlfriend? Do you have one? Really? Kailan pa? Hindi pa masyadong matagal, ma'am. At sasabihin ko sana kay Lolo na she's joining us for dinner. Para na rin official ko siyang maipakilala sa inyo. Totoo ba ang narinig ko? Tinig ng Don na siyang nagpalingon sa dalawa. Alexander, apo? Totoo ba? May girlfriend ka na? At pupunta siya dito sa bahay para makasama tayo sa dinner? Yes, Lo. Talaga ba? Noong nakaraang araw lang, sabi mo pa sa akin na wala pa yan sa isip mo. Bakit nagbago bigla? Dahil ba sa sinabi ko tungkol sa mano mo? Lo, ang totoo po kasi niyan, nagsinungaling po ako sa'yo. May nililigawan na po talaga ako. Kaso, hindi pa ako sure kung sasagutin niya ba ako eh. Kaya ang sabi ko na lang sa'yo, wala pa yun sa isip ko. Siyempre, masakit din naman para sa akin kapag na-reject ako. Kaya, mas pinili kong sabihin yon. I see. And now, sinagot ka na niya? Yes, Lo. Finally. Sinagot niya na rin po ako. And I'm happy dahil sa ilang buwan ko po siyang niligawan, ay kami na po ngayon officially. Kaya I've decided na imbitahan siya para makilala niyo na siya ni Mami. I love to, Apo. What's the lucky girl's name? Julia po. Julia Javier. Great. O siya, sige. At magpapahanda ko ng pagkain kay Manang mamaya. Kailangan naman talaga nating paghandaan ang pagdating ng girlfriend mo. Pakisabi na rin dyan kay Julia, excited na akong makita at makilala siya. Siya rin naman po, Lo. Sagot agad ni Alex kahit ang totoo'y kumakabog ang dibdib niya sa sobrang kaba ng mga sandaling iyon. Nang makaalis naman ang Don ay doon na tila nakahinga ng maluwag si Alexander. Bagay na nakita naman ng kanyang ina. Alexander, tell me, totoo ba ang sinabi mo sa lolo mo? O sinabi mo lang yon dahil natatakot kang hindi niya ibigay sa'yo ang mana mo? Ma'am, totoo po ang mga narinig mo. Kahit tanungin mo pa siya mamaya pagdating niya. For now, kailangan ko munang sabihin kay Manang kung ano ang mga paboritong pagkain ni Julia para mailuto niya mamaya. Excuse me po. Mabilis lumipas ang oras at medyo madilim na nga ang paligid. Nakahanda na rin ang mga pagkain para sa dinner kaya nagpaalam na agad si Alex sa kanyang ina at sa Don para sunduin na si Julia. Pagdating sa kondo'y paulit-ulit pang pinindot ng binata ang doorbell hanggang sa magbukas na nga iyon. What the hell, Julia? Wika pa nito na agad ring naputol dahil biglang umurong ang kanyang dila. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari ng mga sandaling iyon sa katawang lupa niya. Pero agad siyang napangiti nang makita ang kabuoang forma at itsura ng kanyang kaibigan. Hoy! Sigaw naman ni Julia para bumalik sa diwa si Alexander. Tara na! Tila nauutal pang sagot ng binata.
Ay sus! Kunwari hindi kang humanga ng ilang segundo sa beauty ko. Aminin mo, ang ganda ko ngayon, diba? Oo, maganda ang suot mo. Tao ka ng tingnan. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Mag-focus ka nga sa mukha ko. Eto naman, masyadong KJ eh. Oo na nga sabi, maganda ka na. Happy? OMG, Beshi, nagagandahan ka na sa akin ngayon. Confirm, baka nga may chance pa na maging lalaki ka. Maganda ang combination ng makeup mo. Just like I said, huwag kang ambisyosa. Tara na at naghihintay na si mom at lolo sa bahay. Kunwaring naiinis na usal ni Alex. Kahit ang totoo'y nagagandahan naman talaga siya dito. Hindi lang ngayon, kundi sa araw-araw na lagi niya itong nakikita. Gumayak na sila patungo sa mansyon. At pagdating ay biglang nagbago ang aura at kabuuan ni Julia. Kahit sa harap ng hapagkainan at abalang nakikipagkwentuhan sa Don at sa ina ni Alex, ay titig na titig lamang ang binata dito. Para kasing ibang tao ang kasama niya ngayon. At kung hindi niya nga lang ito kilala ng matagal, ay aakalain niyang isa itong smart businesswoman. Well, hindi pa naman namin napapag-usapan ni Alex ang tungkol dyan, Don Emilio. Pero pasasaan ba't dyan naman talaga ang punta namin, di ba? We date to marry at hindi naman para may maipagmalaki lang. Right, honey? Nakangiting saad ni Julia at binalingan ng tingin ng binata. Yeah. For now kasi nasa stage pa kami kung saan kailangan namin i-enjoy kung ano ang mayroon sa amin ngayon. And we're happy na masaya kami together. Tugon na rin ni Alex. I'm so glad na may naipakilala ka na ring babae sa amin ng mami mo, Apo. At ngayon pa lang, sasabihin ko na sa'yo na you made the right choice at tamang babae ang nahanap mo, kaya dapat wag na kayong maghiwalay. Agad nagkatinginan si Alex at Julia, saka parehas na napalunok ng pagkadami-dami. Pero hindi naman po natin alam kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw eh. Yes, pero sabi nga mismo ni Julia, you both date to marry, kaya dapat ipaglaban nyo ang pagmamahalan nyong dalawa. Isa pa, gusto kong wag nyo na tong patagalin at ikasal na kayo agad para makapag-honeymoon na at mabigyan nyo na ako ng apo. Ngiti pa ng Don. Marami pa silang napagkwentuhan at game na game naman si Julia sa lahat. In character talaga siya at handang panindigan ng pagiging nobya ni Alex. Nang matapos na ay nagpahatid na rin si Julia sa binata at sa loob ng sasakyan na sila mismo nag-usap. Grabe ang aura ng lolo mo, Beshi. Para akong sinasakal sa liig. Hindi ako makahinga ng maayos. Bakit mo naman kasi sinabi yon, Julia? Ang alin? Na we date to marry? Aba, syempre naman. Ano bang gusto mong isagot ko sa tanong niya? Hindi tayo seryoso? Ganon? Happy-happy lang to? Baliw ka ba? Isa pa, expected naman na yan dahil ang gusto nga ng lolo mo ay may apo na siya sa'yo, di ba? Kaya kailangan mo na akong pakasalan at buntisin para may makukuha kang mana. Tanggap naman kita eh. Kindat pa nito sa binata. Never! Hindi ko nga nai-imagine na may mangyayari sa atin eh. Bakit mo naman kasi kailangang i-imagine? Pwede naman nating gawing live. Promise, hindi ako magugulat at sisigaw. Uungol lang. Gaga ka talaga no? You're not my type. But you're my type. Gusto din ako ng mami at lolo mo. Paano ba yan? Nasa akin ang alas at nasa akin ang perlas. May matres ako kaya ako ang daan patungo sa kayamanan. O, diba? Tsaka huwag ka mag-alala. Sabihin mo lang sa akin kung kailan tayo sasabak sa gera para mapaghandaan ko tong Maria ko. Kailangan ko pa tong linisan ng bonggang-bongga para walang sagabal. I can't believe you, Julia. You're my friend, and yet pinagnanasaan mo pala ako. Hindi kita pinagnanasaan tinutulungan lang kita. Dapat ka pa nga maging thankful sa akin kasi solve na ang problema mo pagdating sa mana. Promise, walang mali siya to. Napailing na lang si Alexander na natatawa. Alam niya kasing kwela ang kaibigang si Julia. Pero hindi niya naman lubos na aakalain na darating sila sa punto na magiging sandigan nila ang isa't isa
patungkol sa ganitong klaseng sitwasyon. Patuloy pa rin ang pagpapanggap ng dalawa bilang magkasintahan. Bukod doon, napapadalas na rin ang pagtatanong ng Don kay Julia. Kung kailan daw ba ito muling dadalaw at kung kailan ulit sila makakapagkwentuhan. Sa ngayon kasi medyo abala pa si Julia eh. Pero don't worry, sasabihin ko po sa kanya na nagtanong po kayo. Thank you, Apo. And before I forgot, gusto lang kitang i-congratulate. Bakit po, Lo? Dahil nakikita kong masaya ka kay Julia. Kitang-kita ko rin ang bawat pagtitig mo sa kanya. It's very obvious na you're in love with her. I want you to marry her, Apo. Gustong-gusto ko siya para sa'yo. Really, Lo? Yes, Apo. I can see it in your eyes and actions. The way you look at her and hold her hands. May kuryente eh. Hindi maintindihan ni Alex pero bigla siyang nakaramdam ng kilig ng mga sandaling iyon. Hindi niya rin napigilan ng sarili kaya ikwinento niya kay Julia ang sinabi ng kanyang lolo na siyang nagpahalakhak dito ng sobrang lakas. See? Gustong-gusto talaga ako ng pamilya mo. Kaya panindigan na natin to forever. Wala nang atrasan to, no? Sira, hindi naman halatang gustong-gusto mo rin ako, no? Kung alam ko lang na may hidden agenda ka pala, sana nag-friendship over na agad tayo. Napakaswerte mo kaya sa akin, no? So, kailan mo ako bubundisin? May schedule ba yan? Dapat, no? Para makapaghanda ako at ang Maria ko. Virgin pa ako, no? Kaya masikip pa to. Siyempre, kapag first time, normal lang nakabahan. Sa muli, ay natawa na lang din si Alexander dahil kay Julia. Nagdaan pa ang ilang araw at mas napapalapit ang loob ng pamilya ni Alexander kay Julia. May mga araw kasi na kahit hindi alam ng binata na dadalaw ito, ay nagpupunta pa rin si Julia lalo na kapag request ng Don o di kaya request ng ina ni Alex kapag gusto nitong mag-bake kasama ang dalaga. Dahil doon may mga pagkakataon rin na napapaisip talaga ang binata. Lalo na kapag nahuhuli niya ang sarili na nakatitig sa magandang mukha ng dalaga. Mas lalo namang napadalas ang pagpunta ni Julia sa mansyon, simula din na magkasakit ang Don at lagi na lang nakahiga sa kama nito. Julia, iha, pwede bang dito ka na lang manatili muna sa mansyon? Para kasing gumagaling ako kapag ikaw ang nag-aalaga sa akin eh. Tsaka mas gusto pa kitang makilala. Kahilingan ito sa dalaga. Lo, gustuhin man po ni Julia na manatili pero may trabaho din po siya. At ilang araw na po siyang liban dahil sa pagpunta. It's okay, Han. Liliban na lang ako ulit. Tutal, kaya ko namang habulan ang mga naiwan kong trabaho sa opisina. Mas importante pong gumaling kayo agad para makapag-golf na po tayo, di ba po? Golf? So, may napag-usapan pala kayo nang hindi ko alam, ha? Apo, wag ka nang magtampo. Siyempre, paano ko naman makikilala ng lubusan ng babaeng mapapangasawa mo kung lagi kang nakadikit? Tsaka ayos lang kami. Hindi naman po ako nagtatampo, Lo. Masaya pa nga ako dahil gusto mong mas makilala pa talaga si Julia. Ipapaayos ko na lang po kay Manang ang guest room para doon po si Julia manatili. Guest room? Bakit sa guest room? Pwede namang sa kwarto mo na lang manatili ang girlfriend mo. Po? Sige na, para naman hindi rin mailang itong si Julia. Nagdadalawang isip man pero wala na ring nagawa pa si Alex kundi sundin ang gusto ng matanda. Nauna na siya sa kwarto kinagabihan na agad rin namang sinundan ni Julia at agad naghubad ng pang-itaas na damit. Julia, ano ba? Put it back. Ang alin? Itong damit ko? Bakit? Anong bakit? Bakit ka pa bigla-biglang naghuhubad sa harapan ko? And what's wrong with that? Sanay naman na tayo, diba? Sa kondo ko, kapag nandun ka, alam mo naman na hindi ako nakakatulog ng may pang-itaas na damit eh. Isa pa, sanay ka na ganito lagi ang ginagawa ko kapag patulog na. Bakit ba tila naiilang ka dyan? Hindi naman nabago to. Hindi agad nakapagsalita si Alexander sa naging pahayag ni Julia. Sa isip niya
Bakit nga ba siya biglang nakaramdam ng pagkailang? Matagal na nilang ginagawa ang ganoon. Aha, alam ko na. So, naiilang ka na ngayon, ha? Ano, lumabas na ba ang pagiging lalaki mo? Gusto mo na ako? Ngiti nito na may kasabay pang panunokso. In your dreams. Dahil nga sa sinabing iyon ni Alex ay mas naging pilya pa si Julia at mas lumapit pa sa binata. Aminin mo na kasi, gusto mo na ako, no? Nagde-develop ka na sa akin? Dagdag pa nito. Pinagsasasabi mo, umalis ka nga sa harapan ko. Paano pag ayaw ko? Anong gagawin mo? Ayaw mo talagang umalis ha? Ano ngang, hindi na nga naituloy pa ni Julia ang ibig pa sanang sasabihin nang angkinin ni Alex ang kanyang labi. Kung nung unay saglit tamang iyon, pero kalaunay naging banayad na ito at naging mas mapusok dahilan upang mapilitan na rin ang dalaga na tugunin ang bawat halik at galaw ng binata. At nang gabi nga ring iyong mismo ay tuluyan na ngang nakapasok si Alexander sa pribadong pag-aari ni Julia. Parehas silang nadala ng karupukan at emosyon, kaya ang nangyari ay parehas din nilang kagustuhan. Matapos ang pangyayaring iyon ay kapwa na sila nahiga sa kama at parehas pang nakatingin sa kisame ng silid. I'm sorry, Julia. Pagbasag ni Alex sa katahimikan. Bakit ka naman nagsusorry sa akin, Alex? Para tuloy sinasabi mo na hindi mo gusto ang nangyari sa atin. Hindi sa ganoon, pero hindi ko naman ito plinano eh. Bigla na lang nangyari. Hindi ko gustong pagsamantalahan ka. Hindi ko gustong masira ang relasyon natin bilang magkaibigan. Napatingin naman ng seryoso si Julia sa binata. Bagay na siyang ikinakaban nito. Bakit ganyan ka makatingin? Hindi mo ba talaga nahahalata? O talagang manhid ka lang? Julia, diretsahin mo na ako, please. Well, manhid ka nga siguro. Ang mabuti pa, umalis na ako. Pakisabi na lang sa lolo mo, bukas ng umaga na ako babalik. Kapag nagtanong pa, ikaw na ang bahalang mag-alibay. Julia, wait. Sabay hawak sa kamay ng dalaga. Ano? May gusto ka pa bang sabihin? Kung itatanong mo sa akin kung baog ako o hindi, the answer is no. So kapag nagbunga man tong ginawa natin ngayon, ang isipin mo na lang, solve na ang problema mo sa mana. Julia, ano ba? Hindi ganun yon. So ano nga? Pambihira naman no. Gagabihin ako lalo nito eh. May sasabihin ka pa ba? Sorry kung feel mo na hindi ko gusto ang nangyari sa atin ngayon. First time ko din to, kaya natural lang na manibago ako. Isa pa, alam mo kung ano ang sitwasyon ko. Hindi pa ako ever nagkagusto sa isang babae. Kaya nga, Alex, nakalimutan ko din na bakla ka nga pala at hindi tayo talo, kaya kasalanan ko rin. Sorry din. Ano ba, Julia? Patapusin mo nga muna ako. Ang ibig kong sabihin, alam mo ang sitwasyon ko na hindi pa ako ever nagkagusto sa isang babae. Sa'yo pa lang. Sa'yo pa at sa'yo lang. Nanlaki naman agad ang dalawang mata ni Julia sa narinig. Hindi niya tuloy alam kung ano ang magiging reaksyon. Matutuwa ba dahil gusto din siya ng taong matagal niya ng gusto? O magugulat dahil nakakapanibago nga naman ito? Ngunit imbis na sabayan ang sinasabi nito, ay mas pinili niyang matawa na siyang ikinakunot naman ng noo ni Alexander. What the? Naiilang na nga ako dito dahil sa sinabi ko eh. Tapos yan lang ang magiging reaksyon mo. Tatawanan mo lang ako. Nakakatawa naman talaga kasi eh. Anong nakakatawa ha? Kasi nag-confess ka na. Nakalimutan mo yata na may usapan tayo eh. Na bubuntisin mo ko para sa mana mo. Eto na yun. So, drama mo lang yung sinabi mo kanina na manhid ako? Sort of. Bakit ba? Napairap naman sa kanyang mata si Alex at kunwaring nagtatampo pa, dahilan upang matawa muli si Julia at lapitan pa ang binata. Sige na nga, sasabihin ko na. Nagtatampo ka ni. Gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi ako nagkulang sa pagpaparamdam sa'yo na gusto kita.
Gusto kita hindi para make-upan o ano paman. Gusto kita bilang ikaw, bilang si Alexander. Sa tingin mo, papayag akong buntisin mo ko kung hindi kita gusto? Oo, nakapagpanggap na ako bilang girlfriend ng dalawang lalaking ginamit ang talent ko bilang best actress. Pero sa'yo ko lang inalok ang sarili ko at hindi biro yun. Gusto kita, pag-amin ng dalaga dito. Gusto mo ako? Kahit alam mong bakla ako? Confused ka lang. Alam mo, natuwa nga ako nang sabihin mo sa akin na wala kang gusto sa mga katulad mong lalaki. Wala ka ding gusto sa mga babae. Kaya naisip ko na baka may tsansa pa. May tsansa pa na maging lalaki ka. At iyong nangyari kanina, alam kong ikaw pa rin yun. Pero nasabi mo nga 'di ba na gusto mo ako? Kaya alam kong we can work this out. What do you mean? I mean na magiging lalaki ka nga fully at hindi confused na lalaki. Pero ano bang gusto mo ngayon? Manatili ako dito sa tabi mo o uuwi na lang muna ako? Dumito ka na. Mas kailangan ka ni Lolo lalo pat natutuwa siya sa'yo. Nakakatampo naman yan. Ang Don lang ang may kailangan sa akin. Ikaw ba, hindi? Ay, good night. Inaantok na ako. Antok na talaga? Patingin nga ulit ng junior mo at baka gising na gising pa. Julia, stop it! Ay sus, para namang hindi ko yan ginawang lollipop kanina. Kitang-kita ko na yan, kaya wag ka nang mahiya, Beshi. Patuloy na panunukso ni Julia na siyang ikinatawa na lang din ni Alex. Habang patagal ng patagal nga ang pagpapanggap ng dalawa, ay mas lalong nalilinawan na si Alex sa nararamdaman niya para sa kaibigan. At isa na lang ang alam niya ngayon. He's in love with her at wala nang duda iyon. Hindi niya man kasi maamin ng diretso sa dalaga, pero malinaw na sa kanya kung ano ang nararamdaman niya. Lalaki siya at gusto niya ito. Sa pananatili rin ni Julia ng ilang araw sa mansyon, ay tuluyan na ngang gumaling ang Don. Bumalik agad ang sigla nito at natupad na rin ang usapan nila ni Julia na mag-golf sila na silang dalawa lamang. Oh Julia, why are you here? Tapos na ba ang pag-golf niyo ni Lolo? Bungad na tanong agad ni Alex kay Julia nang nagmamadali itong pumasok sa mansyon na hindi kasama ang Don. I have to... Tugon pa sana ni Julia pero hindi na natuloy nang bigla na siyang makaramdam ng pagsusuka at dali-daling dumiretso sa banyo. Sumunod naman agad si Alex na may bahid pa ng pag-aalala. Are you okay? May nangyari ba? No, si Don Emilio. Babalikan na siya ngayon ng driver niyo. Pinauna lang ako ng lolo mo dahil nag-request na ako sa kanya na umuwi na. Hindi maganda ang pakiramdam ko eh. At ngayon nga pagdating ko dito, naduduwal agad ako. Ano bang kinain mo? Wala naman. Pero nararamdaman ko na to nung isang araw din eh. It's weird, really weird. Wait, hindi kaya ano, buntis ako? Naku Alex, wag kang, oh my, pero posible. Sa tingin mo ba buntis ako? Sa muli ay hindi na naituloy pa ni Julia ang sasabihin dahil naduwal na naman siyang muli. Napagpasyahan nga ng dalawa na tumawag na lang ng Obi na pwedeng pumunta sa mansyon dahil hindi na makapagbiyahe si Julia dahil na rin ang masama niyang nararamdaman. Pagdating naman ng Obi ay inobserbahan na agad si Julia at in-interview. Sa mga sinasabi mo, iyan nga ang senyales na buntis ang isang babae. Normal naman ang BP mo, and you're doing well, Julia. Kaya ang masasabi ko na lang din sa'yo, kapag kaya mo nang bumiyahe, puntahan mo ako sa klinik ko para mo-ultrasound kita. Alexander, aalis na ako. Kapag continuous pa rin ang pagsusuka niya, huwag kang mabahala. It's just normal. Basta, dapat may laman din ang tiyan niya sa tuwing duduwal siya para hindi siya manghina. Yes, Doc. Thank you. Sagot naman ni Alex dito. Nababahala pa rin si Alex kay Julia, kaya kinabukasan ay sinamahan niya na ang dalaga sa klinik ng kilala niyang OB. At doon nakumpirma na talagang nagdadalang tao na si Julia.
Hindi naman maipaliwanag ni Alex ang sayang nadarama at agad nagsisigaw sa kaniyakap ng mahigpit ang dalaga. I'm the happiest man now. Thank you. Thank you so much. Man? Yes, Han. Man. I'm the happiest man on earth now. Mahal ko kayong dalawa ni baby. Asus, parang kailan lang may paiw-iw ka pa sa idea ko. Tapos ngayon, sobrang happy mo na? Oo, sobrang saya ko. Hindi kaya dahil lang sa mana yan, Alex? Nung una, iyon lang naman talaga ang concern ko At ayaw ko din sa idea mo. Pero ngayon, legit ang sayang nadarama ko. Sobrang saya ko. Masaya rin ako dahil masaya ka. At least now, hindi ka na nalilito sa nararamdaman mo. Mahal din kita, Alex. Kayong dalawa na magiging baby natin. Doon nga'y agad sinunggaban ng halik ni Alex ang dalaga. Kahit may mga tao mang makakakita, ay wala siyang pakialam dahil sobrang saya niya. Ipinaalam nila agad sa mami ni Alex at kay Don Emilio ang magandang balita. At pati ang dalaway nagtatalo na rin sa tuwa. Hindi man inaasahan ni Alex ang ganitong twist ng kanyang istorya. Pero masaya siya at wala iyong halong biro. I will marry you soonest, my love. At papatunayan ko sa iyo na hindi na to kabilang sa napag-usapan natin. I love you so much. I love you more, Alexander ko. Super duper love. Sabay si Il ng halik dito. Di nga nagtagal ay nagpropose na si Alex kay Julia at ikinasal agad sila sa sumunod na buwan. Matapos iyon ay handa na rin ang mga gamit at ang sariling kwarto ng kanilang first baby. At maski sila'y handa na rin maging full-time parents kay Baby Peanut na ilang buwan na lang ay makakasama at makikita na nila. At dito po nagtatapos ang isa na namang magandang kwento ng pag-ibig. This is Rian. Thank you for listening.